Ang mga aralin sa video na ito ay una, mga unang aklat sa panahon ng Kastila. Ikalawa, mga akdang pangwika sa panahon ng Kastila. At ikatlo, ano ang naging impluwensya ng mga akdang umiral sa panahon ng pananakop sa ating bansa. Dumako na tayo sa unang bahagi. Ano nga ba ang mga unang aklat sa panahon ng pananakop ng Kastila sa ating bansa? Unang aklat, Doktrina Kristiyana. Ito ang kauna-unahang aklat na nalimbag sa Pilipinas noong 1593 sa pamamagitan ng silograpiko. Aklat ito ni Padre Juan de Plasencia at Padre Domingo Nieva. Nasusulat ang aklat sa Tagalog at Kastila. Naglalaman ito ng mga dasal, 10 utos, 7 sakramento, 7 kasalanang mortal, pangungumpisal at katesismo. May 87 pahina lamang ito. Ikalawa sa ating tala, ang aklat na Nuestra Señora del Rosario. Ito'y ikalawang aklat na nalimbag sa Pilipinas. Akda ito ni Padre Blancas de San Jose noong 1602 at nalimbag sa imprenta ng Pamantasan ng Santo Tomas sa tulong ni Juan de Vera, isang mestisong inchik. Naglalaman ito ng mga talambuhay ng mga santo, nobena at mga tanong at sagot sa relihiyon. Ikatlong bilang, ang Barlaan at Josaphat. Ikatlong aklat na nalimbag sa Pilipinas. Akda ito sa Tagalog ni Padre Antonio de Borja. Orihinal na nasa wikang Griego. Ipinalalagay itong kauna-unahang nobelang nalimbag sa Pilipinas. Ikaapat, Pasyon. Aklat na nauukol sa buhay at pagpapakasakit ni Kristo. Binabasa ito tuwing mahal na araw. Nagkaroon ng 4 na bersyon sa Tagalog ang akdang ito at ang bawat bersyon ay ayon na rin sa pangalan ng mga nagsisulat. Ang mga ito ay ang bersyon ni De Pilapil o ni Padre Mariano Pilapil, bersyon ni De Belen o ni Gaspar Aquino de Belen, bersyon de la Merced o ni Anaceto de la Merced, at bersyon ni De Guia o ni Luis de Guia. Isinaalang-alang na pinakapopular ang bersyon ni De Pilapil. Ikalima, Urbana at Felisa. Aklat na sinulat ni Modesto de Castro, ang tinaguriang ama ng klasikong tuluyan sa Tagalog. Naglalaman ito ng pagsusulatan ng magkakapatid na sina Urbana at Felisa. Pawang nauukol sa kabutihang asal ang nilalaman ng aklat na ito, kaya't malaki ang nagawang impluwensya nito sa kaugaliang panlipunan ng mga Pilipino. Iyong nabatid ang mga aklat na unang nailimbag sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol sa ating bansa. Sagutin naman natin kung ano nga ba ang naging impluwensya ng mga akdang umiral sa panahong ito sa ating bansa. Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ang mga akdang umiiral sa panahon ng pananakop ng Kastila sa Pilipinas tulad ng Doktrina Kristiyana ay nakapagbigay ng mabuting impluwensya sa maraming Pilipino dahil naituro nito ang mga panalangin sa mga panahon na ang tao ay nangangailangan ng pananalig at saligan. Sa panahon din na sila'y nagpapasalamat sa mga biyayang natanggap at sa mga panahon din na ang tao ay may mga kasalanang maaaring nagagawa sa kapwa. Sa ganito, nakapag-iingat sila lalo na sa pakikitungo sa kapwa. Ang akda naman na Nuestra Señora del Rosario ay nagbabahagi ng mga kabutihang nagawa ng ilang santo o tao sa kapwa. Pahiwatig na maaaring gayahin at magawa din ng ilang ordinaryong tao ang ganoong bagay. Ang paggawa ng mabuti sa kapwa
ay nagdudulot ng kapayapaan, kaunlaran, pagkakaisa at magaang pamumuhay sa isang pamayanan. Ang akda naman na Barlaan at Josaphat ay isang kwento tungkol sa isang hari sa India na ipinagbawal sa kanyang anak ang makarinig o makakita ng pangit. Ipinagbawal niya rin ang makarinig ng tungkol sa Kristyanismo ang kanyang anak. Ngunit kalaunan, naging Kristiyano ito. Namatay kalaunan si Josaphat at maraming mga kababalaghan ang nangyari. Kaya sa huli, nagsibalik loob sa Diyos at nagpabinyag ng Kristiyano ang mga tao. Nagpapahiwatig ito na ang mga tao ay kailangang mabinyagan bilang Kristiyano. Ito ang nais ng mga Espanyol bilang pangunahing layunin nila ang ipalaganap ang Kristyanismo sa ating bansa. Ang Pasyon naman ay aklat na tumatalakay sa buhay na pinagdaanan ni Kristo. Binabasa ito tuwing mahal na araw, paalala sa mga Pilipino na katulad ni Kristo ay mag-ayuno at sakripisyo para sa kapakanan ng ibang tao. Layunin kasi ng mga Espanyol na itaas pa ang koleksyon na kanilang nakukolekta mula sa kanilang nasasakupang mamamayan tuwing misa o pag-aaral ng Biblia. Ang maging masunurin ay simbolo ng kabutihan at pagmamahal sa Diyos. Ngunit sa positibong aspekto naman, ito ay nakatulong sa mga Pilipino upang magmalasakit sa kapwa at higit na magkaisa para sa kabutihan ng lahat. Ang aklat naman na Urbana at Felisa ay pagsusulatan ng magkapatid. Ito ay ukol sa kabutihang asal. Kaya malaki ang naging impluwensya nito sa pag-uugali ng mga Pilipino. May magandang epekto sa mga kabataan ang akdang ito sapagkat naging masunurin sa magulang, responsable sa mga gawaing bahay at sa iba pang gawain. Ngunit bunga nito, may ilang pagkakataon na kahit labag sa kanilang karapatan at kagustuhan, wala na silang nagagawa sapagkat itinuturo din sa ibang aklat na ang pagsunod ay pagiging mabuti at isa sa paraan upang makaakyat sa langit. Dumako naman tayo sa mga akdang pangwika sa panahon ng Kastila. Unang bilang, Arte e Regalas de la Lengua Tagala, sinulat ni Padre Blancas de San Jose at isinali naman sa Tagalog ni Tomas Pinpin noong 1610. Ikalawang bilang, Compendio de la Lengua Tagala, inakda ito ni Padre Gaspar de San Agustin noong 1703. Ikatlong bilang, Vocabulario de la Lengua Tagala. Ito ang kauna-unahang talasalitaan sa Tagalog na sinulat ni Padre Pedro de San Buenaventura noong 1613. Ikaapat, Vocabulario de la Lengua Pampango, unang aklat na pangwika sa Kapampangan na sinulat ni Padre Diego Bergano noong 1732. Ikalima, ang Vocabulario de la Lengua Bisaya. Ito ang pinakamahusay na aklat pangwika sa Bisaya na sinulat ni Mateo Sanchez noong 1711. Ika-anim, Arte de la Lengua Bicolana. Ito ang unang aklat pangwika sa Bicol na sinulat ni Padre Marcos Lesboa noong 1754. At ang panghuli, ang Arte de la Iloca. Ito ang kauna-unahang balarilang Iloco na sinulat ni Francisco Lopez. Dumako tayo sa panghuling bahagi ng aralin na ito. Ano ang naging impluwensya ng mga akdang pangwika sa panahon ng pananakop sa ating bansa? Ang maaari mong maging gabay na sagot ay ang mga akdang umiral sa panahon ng pananakop ng Kastila sa Pilipinas ay napalitan ang wika ng panitikan ng wikang Kastila. Hanggang sa kasalukuyan, marami sa mga wikang Kastila
ang naging bahagi na ng wikang Filipino. Nagkaroon din ng tono na makarelihiyon ang mga akda sa panahon na iyon. Ang kauna-unahang abakadang Pilipino ay napalitan ng alpabetong Romano. Inaral ng mga Espanyol ang katutubong wika. Ngunit ang wikang Kastila ay ipinagkait sa mga Pilipino. Tanging sa mayayaman at may dugong Kastila lamang nila ito itinuro. Likas na matalino ang mga Pilipino. Inaral nila ang wikang Kastila na kalaunan hanggang sa ito'y natutunan. Sinasabing dito na nagsimula na marami silang naisulat na balarila at talasalitaan. Naisulat ang mga akda sa wikang Tagalog, Ilocano, Hiligaynon at Cebuano. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.